morning, girl. Morning! Morning! Wednesday na. Good morning po, mga kapuso. Ang bilis talaga ng panahon at, syempre, kalagitnaan na naman tayo ng linggo. Miyerkules na po, kaya bangon-bangon na tayo. Ligo lang ang katapat ng antok, malamig-lamig. At sa ilan nating kababayan na customer ng Maynilad, medyo pag-iigib po ang kanilang aatubagin paggising pa lang nila. Isipin nyo na lang, magandang exercise din po yan at magandang paggising sa inyo. Ako kaya naman sa mga may tubig naman dyan, ugaliin na po natin ang pagtitipid. Kaya nga kung maliligo ka ngayon, why not suhurin ang pinagliguan sa batya at pambuhos din yan sa toilet na kumukonsumo po ng hanggang 4 na litrong tubig kada flush. Nako, at ang mahirap pa ngayong may water crisis tayo, paano na lang kapag nagkaroon ng sunog? Anong panlalaban natin dyan? Yan nga po naging problema sa isang malaking sunog na nagliyab kahapon sa Quezon City. Kaya eto, pakibalita tayo sa sitwasyon ng mga kapuso nating nasunugan sa barangay Basra, dyan sa North Avenue. Naku, sana'y may natulungan naman sila ng maayos matapos ang trahedyang tumama sa kanilang buhay kahapon. Yan po ang tampok nating balita ngayong umaga dito sa ating Top Hirit. Mahigit 100 bahay na abos sa sunog sa Sitio Palanas, sa Barangay Basra, Quezon City. Mabilis po na kumalat ang apoy dahil yari po sa light materials ang mga natupok na bahay. Nagpalala pa sa sitwasyon ang malakas na hangin sa lugar. Pati ang ilang opisina ng Department of Agriculture, nadamay din po. At itong masakit ayon sa mga residente, tila raw may water shortage din ang mga bumbero. Bagay na itinanggi naman ng Quezon City Fire District. Pero may mas masakit pa dyan at ito po talagang literal ng masakit ha. Isang lalaki ang kinuyog ng taong bayan dahil sa kaduda-duda raw niyang kilos. Na ayon sa mga residente ay tila balak daw silang nakawan pa ng mga gamit. Hindi naman daw kasi taga roon ang naturang lalaki. Bago kasi nito ay may mga namataan na raw ang ilan na nagnakaw sa gitna ng gulo. Kaya eto at kamustahin na po natin ang daan-daang pamilyang nasunugan sa Barangay Basra na nasa evacuation center dyan po sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife nagpalipas ng magdamag. Nakatutok doon si Ian Cruz. Ian, kamusta na yung mga kapuso nating nasunugan dyan? Magandang umaga, Rhea. Rhea, kahit nga siksikan na iraos nga kahit papaano na ating mga kababayan nasunugan mula sa Barangay Basra sa Quezon City, ang kanilang magdamag dito ngayon sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife. Kanya-kanyang gawa ng tulog ang mga nasunugang residente, nakatulog din kahit papaano o nakatulong din kahit papaano ang pag-ulan dahil medyo lumamig ang panahon at nagdagdag ng konting comfort sa mga nasunugan. Pero marami rin Rhea ang hindi nakatulog para nga bantayan ang kanilang mga mahal sa buhay, lalo na yung mga bata, pati na yung mga ilang gamit na naisalba nila sa nangyaring ang sunog. Ngayong umaga, Rhea, noodles at arroz caldo ang inihanda ng sa mga nasunugan ng mga tauhan ng DSWD Quezon City. Sa amphitheater sila nagluto matapos ng iset up dito ang tinatawag na community kitchen. Sa ngayon ay tuloy ang paghiling ng tulong ng mga residente sa karagdagang damit, pagkain at gamot na ngailangan din ng gamit sa eskwelahan ang mga nasunugang estudyante. Hangad din nila na mabigyan sila ng materyales para muli raw nila maitayo ang kanilang mga bahay. Sa ngayon, Rhea, narito sa aking likuran yung mga tao na nakapila dito nga sa pagkuha ng mga pagkain ibibigay ng DSWD Quezon City, yung mga arroz caldo at yung nga noodles. Sa kabilang bahagi naman ay naghahanda rin yung ating mga kasama sa unang hirit para magbigay din ng tinapay, gayon din ng lugaw. At yan muna ang pinaka-latest mula rito sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Ian Cruz. At sa Quezon City pa rin, 12 bahay naman ang natupok sa Seattle Street sa Cubao. Dahil po naman yan sa napabayaang kandila. Pasado 3:00 ng hapon na magsimula ang sunog at tulad sa Basra, mabilis din kumalat ang apoy at agad pa umabot sa ika-4 na alarma. Kaya naman ang ideklarang fire out ang sunog matapos lang ng halos 1 oras, uling na lang halos ang mga kabahayan. Isang residente ang nalapnusan ng balat at agad naman siyang naisugod sa ospital. At talaga namang usap-usapan pa rin ang mga sunog ngayon, kaya eto at itatanong namin ang hirit nyo. Hirit nyo? Eto na po ang aming hirit nyo question of the day. Anong unang gamit o bagay ang isasalba mo kapag nagkasunog? Parang mahirap yan, di ba? Although usually yung mga tao may mga
sinesave na sila na bag, di ba? Na parang pag magkasunog, eto lahat na importante, dadalhin ko. Pero usually yan yung doon sa, sa kunay, din ba yung nangyari natin sa Undoy, tapos after nun, parang tinuruan tayo kung paano mag-prepare ng emergency kit na yun. Pero yun, sa ibang pagkakataon yun pag na-trap ka sa bubong, ito, you have to get out of the house. Yes, True. Oo. Actually, di ba nagkasunog doon sa building namin noon? Talagang hindi ka prepared kapag nangyari sa'yo. Di ba minsan nga tinatamad ka pang sumali sa fire drill. Pero pagka real thing na talaga, ay matataranta ka talaga, manginginig talaga buong katawan mo. Ang instinct ko lang noon is ilabas agad yung anak ko. Tapos syempre yung bag mo, yun lang ang kukunin mo. Pero ngayon, syempre natuto na rin kami. So may isang bag na nandun yung mga mahalagang dokumento. Like passports, IDs. So doon namin iniipon kasi yun yung mahirap diba? Pag nasunog o nawala. At yung fire insurance nyo. Kasama nyo na ang fire insurance. Sa building. Para mabilis. Sa building Sa kasi. building Doon sa kung may insurance. sarili kayong bahay, Yes. pag-ipunan nyo na, tsaka gawan nyo ng paraan na magbayad din kayo ng fire insurance. Para doon sa mga situation yan, sakaling may mangyaring ganyan. Aba ngayon, weird na ang weather. Malay mo magkaroon ng lightning storm, tamaan ng... You never Yung know. mga impossible ngayon is happening posible diba? na. So yung mga jewelry nyo tabi nyo na, di ba, lagay sa isang safe na mabilis buksan pagkalabas Lalo na yung mga hiram lang na jewelry. O di kaya yung mga hundreds of yun. years old na Oo, naipasa mula sa mga right. kanunungan nyo, di ba? Yung iba sa safe naman nila nilalagay. Yes. Sa safe sa bangko. Alright mga kapuso, i-post ang inyong mga opinion sa aming Facebook account. I-search lang sa Facebook ang mga salitang Unang Hirit GMA. At pwede rin kayo mag-tweet. Ang aming Twitter account ay Unang Hirit. At malay nyo, kayo ang aming mapili. Kaya hintayin namin ang hirit nyo mamaya. Dapat po talaga, doble ingat tayo kontra sunog, lalo ngayong kinakapos tayo sa supply ng tubig sa Metro Manila. At ito pa ang bad news, ang rotating water interruption na pinatutupad ng Maynilad sa mga sineservisyohan nila. Ngayon daw posibleng maranasan na rin ng mga customer ng Manila Water. Anong sabi ng Pag-asa? For July, rains will be below normal. For August, it's near normal. And for September, it's going to be normal to above normal. So, kung halimbawa, ganun ang mangyayari, in the coming weeks, we may also have to cut down on our supply availability. Paglilinaw ng Manila Water, galing din sa Angat Dam ang tubig na nakukuha nila mula sa Lamesa Dam. Naiipon lang daw ang tubig nila kaya hindi sila agad na ubusan ng supply. Pero kapag hindi pa rin madagdagan ng tubig sa Angat Dam, tsak daw na mararamdaman na rin ng Manila Water ang water shortage. Kaya hindi imposible na sa mga susunod na linggo, makakaranas na rin ang paputol-putol na water supply ang mga kababayan natin sa East Zone ng Metro Manila na sa ngayon tuloy-tuloy pa rin ang tulo ng tubig sa kanilang mga gripo. Pero noon pa man, kanilang paglilinaw, may pressure reduction na po silang ginagawa ngayon sa kanilang water supply para sa mga lungsod ng Marikina, Pasig at Taguig at sa mga bayan ng San Mateo at Rodriguez sa Rizal Province. Ibig sabihin, mas mahina na noon pa ang kanilang tubig gripo. May tubig kayo. Okay, good morning, girls. Morning! Ay, good morning kay Nonoy About. Yan, Nonoy About? Yes! Nasa Dubai pala, no? Talagang wala na tira sa Pag-asa na kilala natin, ha? Lima na yung apat sa Dubai, isa sa Australia, si Katani. no? Wow! Okay, pasadahan natin. Ronda Reports. Isang trailer truck tumagilid sa gitna ng South Luzon Expressway sa Parañaque City.